Good morning everyone! Nandito si Ragnar ngayon sa kennel, gawa ng hindi siya pwede lumabas muna sa garden. And eto 5 AM, maglilinis tayo ng cage ni Mael. Kasi today din siya susunduin para pumunta sa Iloilo. Pero hinayaan ko muna yan maglaro syempre. Let's go. Come! Good girl. Linis tayo guys. And after ko malinis yung cage niya, kinulong ko na din siya. Dahil this time naman magpapakain tayo ng puppy. At ito nga pala yung ginagamit ko na dog food. Since ito yung gamit ko kala Sultan nung time na medyo maselan yung kanilang mga balat, ito na rin yung ginamit ko kay Mael. Ito syempre para kay Ragnar, all beef. Nasa trial and error pa rin tayo ngayon. Kasi si Ragnar nagpapakita pa rin siya ng seasonal allergic reaction. Pero okay lang yan. Sure ako na magiging okay din yung kanyang balat after niya mag-adapt dito sa Philippines. Ang pinaka-importante na bibigay natin yung nutrients na kailangan niya para sa kanyang development. Kasi sobrang bilis lumaki talaga ni Ragnar ngayon. Speaking of malaki, ayun si Datu. And eto si Mael, pinakawalan ko ulit. Around 7:30 AM na to, hinayaan ko naman sila maglaro ni Leah kasi alam ko magiging mahaba yung biyahe niya. Mabuti na lang talaga meron akong Leah kasi halos lahat ng tuta na dumating dito ay kaklose niya. Eto, chinek ko rin yung ngipin ni Mael. Kung mapapansin nyo talagang maliit pa. And dito medyo relax na rin siya kasi nililinisan siya ng tenga ni Leah. Nakakatuwa nga to si Leah, talagang lumalabas yung pagiging nanay niya or pagiging ate niya sa mga asong dumadating dito. Alam nyo ba na siya rin yung nagpalaki sa lahat ng aso ko? Kaya mataas yung respeto sa kanya nila Datu. Na kahit ganyan siya kaliit, hindi siya pinapatulan o takot din sa kanya talaga. Fun fact lang, si Leah nga pala yung may pinakamaraming nakagat sa mga dogs ko. Good morning. Ako na naman nagising kasi meron tayong work ngayon. Ayun work natin. Kunin ko lang. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki pagbuhat ko. Naglalaro lang naman siya. Diba nakaka-proud no? Pagka ganito kalaki yung ipapauwi mo. Imagine 15 weeks old. Laki. Come here. Hindi pa siya pumupupo, so hindi ko pa siya mapasok sa cage. And after niya dumumi, pinasok ko na rin siya sa cage. Nagwawala nga ayaw talaga magpakulong nito. And then pumunta na ako sa office. At bago ako pumunta sa office, may nakita akong mga aso nag-aaway. Usong-uso na talaga ngayon dahil sa dami ng inhit. Guys, isi-share ko lang din sa inyo yung diet ngayon ni Ragnar. So far, walang reaction sa balat niya. At inaasahan ko na to dahil sobrang quality naman talaga. Pero ang pinaka gusto ko dito, wala na din akong kailangan na ilagay na kahit anong supplements. Pangalawa, talagang na-absorb ni Ragnar yung nutrients na kailangan niya. Nakita ba? Kita. Lapit mo. Tapos ito nga pala yung update ngayon sa height ni Ragnar. Parang nasa 78 to 80 na siya Kaka 6 months nga lang pala nito ni Ragnar. So inaasahan ko na mas lalaki pa siya. Around 7 PM pinasok ko na ulit si Ragnar. Ito na yung huling time na maglalaro si Mael sa garden. And alam ko halos lahat kayo familiar na dito. Kasi dito lang naman ako palagi nagvi-video ng mga aso ko. Dito parang nakakaramdam na si Mael na uuwi na siya. Bigla siyang tumahimik sa gilid. Pero feeling ko kasi gutom na rin to. Hindi ko na din kasi siya pinakain. Nang sa ganun habang nagta-travel siya, hindi na siya susuka or dudumi. Oh my God! Ang bigat! Ang bango! Okay. Ayan, slide pa. Ayan na. Grabe, ang bigat po! Bigat na. Ano to? 20 kilos ka ba? Ano? By the way, madami nagpi-PM sa akin. Madami talaga naghahanap ng shipper ngayon. Message nyo lang ako, isisend ko sa inyo yung profile ni Miss Faye. Siya talaga yung lagi nagsiship ng mga puppies ko. Pa-import man yan or mapaanak ng mga dogs ko. At ito parang ayaw pa nga talaga umuwi ni Mael. Yung usual na pagka tinawag mo siya, lalapit siya. Ito bigla siyang umalis. Kaya kailangan ko na rin talaga siyang buhatin kasi nabibigatan din sila. By the way guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi ako dog collector. Kaya wag nyo i-assume palagi na mag-i-stay sa atin yung mga puppies na dumadating. Kasi bago pa yan dumating dito, meron na sila mga owners. So totoo lang, matatagalan talaga bago akong magdagdag ng bagong alaga. Hindi kasi ako yung basta bili-bili lang. Inaaral ko talaga yung breed. Pangalawa, gusto ko yung ready ako. Yung meron akong madaming pampakain, mas maluwag na area, mas mahabang oras.
And this time baka kumuha na rin ako ng taong makakatulong ko. Nga pala si Mael bago nila bilhin to. Sobrang habang panahon namin nag-usap ni ma'am. Hindi ko talaga siya pinupush na bumili. Pero nung time na nag-inquire siya sa akin, natuwa ako dahil kahit na wala pa yung puppy, meron na talaga silang plano for her. Sa totoo lang, bonus na lang sa akin yung kita. Yun bang kahit papano, meron akong pangdagdag sa pakain sa mga aso ko. Ang totoong mahalaga sa akin ay masigurado ko maaalagaan na maayos yung mga puppies na dumadating dito. And finally, nakauwi na nga rin pala si Mael sa bago niyang owner. Kaya thank you so much, Doc, sa tiwalang binigay mo sa akin. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.